Hello! Hello. How are you? So we're going to go to the superstore. I brought me, Roy. Yeah, boy. Just gonna go buy something to be barbecued. Ano bang, what do you want to barbecue, Roy? You don't know? And there's lots of things to barbecue. Yeah, I gotta buy some bread. You wanna barbecue hamburger? Sure. We gotta buy ground beef for that. Beef, ground beef. Then we mix it up with chopped onion and we put some, I guess, some garlic, chopped garlic too, mixed, salt and pepper. That's it. Maybe some a little bit of paprika, right? So, saan natin? Linisan natin. Dalawa. Pagkakin na natin to. Tapos meron tayong brush. Ang tawag dyan? Scum. Scum of the world. Yan, inano natin. Nilagyan na lang natin ng foil yung isda. Tapos ito, bulgogi sauce. Ano ko na lang dito. Yan. Parang quick fry. Tapos hiwa-hiwain na lang pagkatapos lutuin. Yan. Superstore, $20. Kala ko mga 10 eh. Product of Vietnam pala to. Tingnan natin kung masarap. Yan o. Let's try it. I haven't had this since I was a kid. Sarap ng durian. Mahal lang. This available. Made in galing Vietnam. Yan. Sarap. Sarap. Birthday. Okay, sing Mama! Birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Taller and... That was his niece. Okay. The next day. Magandang panahon ngayon. Ano ngayon? May 3rd na ata. Ano na, yung mga leaves na. Ayan na. Ang bilis. Nagsibula na agad. Ano ba ngayon? 12:50. May 4 na pala. May 4. Yan. Ganda na ng araw. Tapos na ang malamig na araw tsaka to deal with snow. Tapos na. Wala nang snow. Yan. Yan, bili pala tayo ng salt at tsaka onion. Napunta na ako sa superstore kagabi, kahapon. Pero naiwan ng mga
essential na yun. Merong Himalayan salt, pero hindi ko ginagamit yun para sa pagluto o pag marinate ng mga meat. Yan, sa gaya sa isda. So iodized salt ang ginagamit natin. Meron doon pickled salt, pero malalaki siya eh. Hindi ko alam magandang gamitin yun eh. Okay sana yung sea salt, pero iodized salt ata is probably the same, but yun yung maliliit. Yan. So yan, ano lang tayo dito sa Canada, with the new government. Ang daming mababagong palakad, pero it's the same liberal government from 10 years ago, right? So I don't know kung yung ano nila is ayan, maingay. Ayan, yung agenda ng liberal eh, pinupush yung net zero, all electric, right? So dahil sa climate change. Pero ganun naman lahat, karamihan eh. Simula nun, like oil, ozone layer problema, which resulted to higher taxes, right? So yung agenda na net zero carbon, 1.7% lang ang Canada. So they should go after US or China, not the citizens of Canada, to pay for the carbon. You know. Yan, nagbibenta na ng mga halaman, mga flowers. Yan, $15 each para sa labas. Bubuhay na yung mga halaman sa labas eh. Yan, may limit na dito sa onion, no? After $2.97 for 2, pagka $3.79 pangatlong bili. Grabe oh, $9.50 na yung apat. Ilan to? Apat, anim. Dati $5.99 lang yan. Grabe. Tayo ng pick up lang tayo ng onion tsaka salt para sa salad na kamatis tsaka onion. $5 nun eh, $10 na ngayon eh, dahil sa inflation nga. Doble ba? Yung iba triple pa nga mga dati yan $1.49 yung onion, $1.99 ngayon $2.97 na. Pag tatlo binili mo magiging $3.97. Grabe, no? Kain tayo ng ito yung inihaw na bangus. Ito inihaw ko na salmon ata yun, na may nasa loob ng foil. Tapos ito yung ginawa namin na kamatis, sibuyas, asin, tsaka sili. 2,000 years later. Mga graso, mahangin. Mag-basketball tayo. Wala pang mga dahon niyang mga trees. Ngayon nagsisibulan na. Tingnan natin ang possibilities na magse-separate ang Alberta. Yung mga referendum na initiate nila sa change.org. Tapos kailangan lang ata 166,000 signature ang kailangan para may start. So si Daniel Smith, pinapakinggan niya yung tao niya. Ina-mandate niya doon sa kung ano yung gusto ng Alberta, ng citizens of Alberta. So yun, try sila mag-separate kasi walang equal representation ang Alberta kahit buong
tawag nito, buong Alberta is it's like more than 90% conservatives. Yung seats, parang mas marami pa yung seats doon sa Maritime na province na yung population is less than Alberta, right? So yun, hindi dapat idepende na kasi yung na change na yung the way na kung paano mag-vote, right? So kasi yung West is just 100 years bago, like nauna ang East sa pagsakop ng mga Europeans, naging first Canadians. Ang East ang nauna. So mas maraming seats yung dating constitution na ginawa. Yun yung the way na may boto ang Prime Minister. Mas maraming seats doon sa East. So kailangan na i-change yung representation ng West, no? Kasi ngayon mas marami na ang population ng West, like combined, right? Alberta, British Columbia, Saskatchewan. Ewan ko, Manitoba is middle. So after na Manitoba, Ontario. So Ontario, Quebec, yun ang mas maraming seats dahil doon ang mas maraming pinaka-biggest population, right? So yun, dapat gawing equal representation. Yun ang inaano rin ng pinupush din ng Alberta. So ang NDP naman na BC Premier si Premier Eby is na ano niya yun sa namana niya kay Hogan Ben, yung namatay na premier. So dati may walang masyadong utang ang BC. Ngayon kay Eby may deficit, no? So may surplus dati. Yan, tapos yun din si Poilievre, binigyan siya ng seat ng kanyang colleague sa Alberta, sa may bandang Drumheller ata yan, Crawford, parang ganon. So yun ang pagkakaiba, no, ng Poilievre ng mga conservatives sa liberals. Yung si Carney, pinalitan niya si Justin Trudeau kasi unpopular na, right? Tapos yung Ruby Dalla, tinanggal nila ng representation na tatakbo sana ng Prime Minister. Ang talagang pinipilit ng party si Carney, which is a former bank governor ng England tsaka Canada. But yun, we'll see how it goes with this separation going on dito sa Canada. Kung magiging mag-separate ang Alberta, baka maging 51st state. Depende siguro. Kaya siguro din-endorse ni Trump si Carney dahil inano nila yung Brookfield, sinagip ng Brookfield yung company ng kanyang son-in-law. Ano pa pangalan nun? Basta dun sa New York, yung apartment buildings. So kaya siguro ini-endorse din. Tapos good words pa ang mga sinabi niya sa nice gentleman, ganyan kay Carney, no? So hindi kagaya kay Trudeau nun na parang binabastos niya na governor. Yan. So yeah, we'll see what happens in this Canada, kung talagang gusto ng liberals na maging progressive tong Canada is baka i-push nila yung agenda nila na
clean energy ng electric cars by 2030. Kasi si Carney mga nag-advise noon kay Justin Trudeau. Yan na muna. Okay.